Bago tayo magsimula sa ating chapter, pwede ba ninyong pindutin ang like button para makita ko kung ilan ang nagbabasa sa ating update na ito. Maraming salamat! Kinben Book 6, Chapter 43. Ngayon natin babaguhin ang ating offensive strategy. Winika nga ni Isaiah sa 5 niyang players at dito na nga niya sinabi ang gagawin upang subukang baguhin ang momentum ng laban. Sumilbato na nga ang referee at hudyat na nga ito ng pagtatapos ng timeout ng Calapan City. Makikita na nga muli ang pagpasok ng mga manlalaro sa loob ng court. Nakikita nga rin si Maki na huminga ng malalim at napasulyap sa mga kalaban. Sina Dre at Baron nga ay sumeryoso rin ng tingin sa mga makakatapat nila at si Marlon ay huminga ng malalim dahil sa bagay na nakaatang sa kanya ngayon. Kaya ko dapat ito, sabi nga ni Magbuo, at pagpunta niya sa referee para sa inbounding ay agad na nga niyang ipinasa ito kay Maki. Ang mga kalaban naman ay makikitang nag-aabang na sa kanilang 5 at sa pagdating ni Maki sa side nila ay agad nga siyang hinarap ni Chua. Kalmado lang si Maki na pinatalbog ang bola at bigla nga niyang ipinasa ito sa kakamping si Sanchez na biglang ginamit ang screen ni Semeron. Pagkasambot nga ni Dre sa bola ay bumigla siya ng abante na ikinaseryoso ni Magbanwa dahil sa kanyang paghabol ay siya rin pagbangga niya sa screen ni Magbuo. Si Fajardo tuloy ang napahabol kay Sanchez kaso nang huminto ito ay binigla siya nito ng pagtalikod. Napaseryoso nga si Coach Melendres sa gagawing iyon ni Sanchez. Si Fajardo naman ay humanda kaso nang lalaban na siya sa post move na iyon ay bumigla ng spin move crossover si Sanchez at ito ang naging dahilan upang si Magbanwa ay mapatakbo para ito ay pigilan. Nasa likuran naman niya si Magbuo at bumigla ito ng salita. Akin na! Sigaw ni Marlon at si Magbanwa ay napahinto na lang sa kanyang plano. Kaso kasabay rin noon ay ang pagtalo ni Sanchez. Ako na! Bigla namang bulalas ni Chua na bumigla ng litaw sa likuran ni Fajardo. At dito na nga napakuyom si Coach Melendres dahil sa sunod niyang nasaksihan. Iniiwas ni Sanchez ang bola sa ere at si Chua ay napaseryoso sa nangyaring iyon. Kasunod din noon ay ang pagpapataas muli ni Dre sa bola. Sa paglampas niya sa basket ay makikita rin ang pagbitaw niya ng isang reverse layup na ikinaseryoso ng mga manonood at ng mga manlalaro ng ibang koponan. Paglapag nga ni Sanchez ay marahan pa siyang napatingin kay Chua nang makapunto siya. Sa Cebu na nga muli ang bola at si Maki ay mabilis na hinarangan si Chua. Si Wanabia naman ay napatingin sa katapatan niyang si Sanchez. Hindi nga niya inaasahang gagawa ng ganoong play ito. Marahan tuloy siyang napaisip kung gaano rin ba raw kaya ito kagaling. Si Baron naman ay pasimpleng nakatingin kay Dre at sa pwesto ni Wanabia. Si Steve naman ay marahang umatras mula sa depensa ni Romero at pagkatapos noon ay umabante na siya pakaliwa at nag-anticipate siya ng sidestep papunta sa kanan. Napasabay si Maki roon kaso dumiretso pa rin si Chua at walang pagbabago ng direksyong naganap. Nang makita naman ni Magbuo ang paglampas ni Chua ay agad na siyang tumakbo upang ito ay harangan. Si Baro naman ay pasimpleng napatingin kay Magbanwa at sa pagtuloy ni Chua ay doon na nga siya tumakbo para sa help defense. Si Dre naman ay napatingin kay Wanabia na nananatili lang sa pwesto nito. Umatake na nga si Chua at sa pagharang ni Magbuo ay isang bounce pass ang kanyang ginawa. Dumiretso ang bola kay Fajardo kaso ginamba ito ni Baron Semeron na naging dahilan upang masira ang plano ng Cebu. Tumapon naman ang bola at napangiti naman si Magbanwa nang siya ang sumambot doon. Nice pass! Sabi nga nito at pagkatapos noon ay tumakbo agad siya papunta sa basket nang makakita siya ng espasyo. Tumalon nga siya kaagad at magpapakitang gilas daw muna siya. Idadakdak nga niya ang bola kaso napaseryoso siya nang lumitaw si Marlon Magbuo. Hindi ko may idakdak ito, sabi na nga lang ni Magbanwa sa sarili at bigla niyang ibinali ang bola. Hinanap agad niya si Fajardo at pagkakita niya rito ay bigla niyang binitawan ang bola habang nasa ere.
Huli ka! Bulalas nga ni Cimarron at sa paglapag niya ay napaseryoso siya nang lumitaw si Wanabia. Aagawin nga nito ang bola kaso mabilis ding naibato ni Baron ang hawak niya at pagkasambot ni Maki rito ay agad itong hinarangan ni Chua at nang tumakbong si Magbanwa kaso nasa ere na muli ang bola at naibato niya kaagad ito sa side nila dahil naroon na nga si Dre Sanchez na agad na nasambot iyon. Ang mga players nga sa bench ng Kalapan ay napatayo na lang nang tumalo na si Dre habang hawak ang bola. Isang one-handed dunk ang kanyang binitawan at sa paglapag niya ay napakuyom na lang siya at napahinga ng malalim. Kung ganoon, si Sanchez pala ang pinapapuntos nila ngayon. Ang focus namin kay Romero ang ginamit mong chance para sa opportunity ng iba mong players. Mahusay ang naisip ng coach ninyo ah. Sambit naman ni Coach Melendres na napatingin sa mga manlalaro niya sa loob. Joseph, huwag mong basta pakawalan si Sanchez. Seryosong winika ni Coach Melendres at may sinenyas pa nga siya kay Wanabia na agad namang tumango. Nakita naman iyon ni Chua at mukhang kay Joseph daw niya muna ipapasa ang bola ngayon. Tinugulat ako ng mga players ng Kalapan. Dagdag pa nga ang winika ni Coach Melendres sa kanyang sarili. Sa pagbalikan ng bola sa Cebu ay ipinasa na kaagad ni Chua ang bola kay Wanabia at dito na nga napahanda si Dre dahil mukhang babawi na ang kalaban. Sa dalawang sunod na ginawa niyang pagpuntos laban sa mga ito. Depensa, depensa. Sigaw na nga lang ni Dre sa sarili at sa pagharang niya kay Wanabia ay nagulat na lang siya nang umatras ito at sa muli niyang pag-abante ay doon na ito bumigla ng dribble sa bola pakaliwa na sinundan ng biglaang pag-iwas sa kanya. Humabol pa rin naman ng mga paa ni Sanchez kaso nawalan siya ng balanse na naging dahilan upang ang mga fans ng Cebu ay magwala ng isang ankle breaker crossover ang ginawa ni Wanabia na ngayon ay nasa ere na para sa isang jump shot. Pagbitaw nga ni Wanabia sa bola mula sa kanyang mga kamay ay napaseryoso na lang siya nang lumitaw ang isa pang manlalaro ng Kalapan na nagawa pang sumigaw sa kanyang harapan. Hindi ako papayag. Sigaw pa nga ni Cimarron na ginulat si Coach Melendres dahil sa taas ng talo nito. Nabitawan pa rin naman ni Wanabia ang bola kaso nasira ng sigaw ni Cimarron ang kanyang maayos na bitaw. Sa paglapag nga niya ay agad din siyang sinandalan nito. Rebound! Sala iyan! Sigaw nga ni Wanabia. Si Maki naman ay lumayo agad para humabol sa kanya si Chua. Ako na ang bahala sa rebound. Wika naman ni Fajardo nang i-box out niya si Magbuo. Sa pag-atras nga niya ay napaseryoso na lang siya nang wala siyang nasandalan. Si Magbuo naman ay bumigla ng abante at talon na makikitang sinabayan din ng rookie na si Hontiveros. Umalingaw-ngaw na nga lang sa ere ang pagdakot ni Magbuo sa bola at sa kanyang paglapag ay agad niyang iniiwas ito kay Fajardo. Ibinigay nga niya agad ito kay Marky na mabilis namang hinabol ni Hontiveros. Si Fajardo naman ay napaseryoso dahil sa hindi niya inaasahang pangyayaring iyon. Napatingin na nga lang siya kay Magbuo na bumigla ng takbo na naging dahilan upang siya ay maiwanan at masigawan pa ni Coach Melendres. Si Steve naman ay pasimpleng nagmamasid sa paligid at nang paparating na si Marky Lee ay bigla niyang iniwanan si Romero. Pagkakita naman ni Lee sa pagharang sa kanya ni Chua ay bigla niyang ibinato ang bola kay Maki kaso napaseryoso na lang siya nang ma-intercept pa rin ito ng kanyang katapat. Nahuli ni Steve ang gagawin ni Lee at pagkalapag nito ay bigla niyang nilampasan ito. Hinabol na nga niya ang bola at nang makuha niya ito ay mabilis niyang iniwasan si Magbuo. Si Chua nga ay kasalukuyang nagdidilim ang paningin habang papadiretso sa basket. Maraming bagay ang tumatakbo sa isip niya nang sandaling iyon at nang makita niya ang ginagawang pagbago ng kalaban sa momentum ay nagdesisyon na nga siyang kumilos. Bilang ace player ng Cebu, kailangan daw niyang ibalik sa team nila ang hype at momentum ng laban. Napaseryoso nga rin siya nang mula sa magkabila niyang tabi ay narito na sina Cimarron at Sanchez. Bumigla nga siya ng hinto at mabilis niyang iniiwas sa palad ni Romero ang bola. Nasa likuran nga niya ito at inaasahan na niyang ito ang naroon. Silang tatlo ang pinakamabilis sa team nila, kaya sila ang nakakahabol sa akin. Sabi nga ni Chua sa sarili at sa paglapit ni Cimarron ay bigla niyang pinababa ang kanyang dribble.
Sa pagharang nga rin ni Sanchez ay bigla niyang ibinato sa sahig ang bola na sabay na pinagmasdan ang tatlong kalabang malapit sa kanya. Ngunit ang bola ay hindi lumampas, bagkus ay bumalik ito at sa pagtama muli nito sa palad ni Chua ay binigla niya ng abante sina Cimarron at Sanchez. Dumaan siya sa pagitan ng dalawa at sa pagdiretso niya sa basket ay siya ring pagsabay ni Romero. Sa pagtalon nga ni Chua ay siya ring pagtalon ni Romero. Hindi mo ako kaya. Mahinang winika nga ni Chua at napaseryoso na lang si Maki dahil ang bola ay nasa kaliwang kamay ng kalaban. Hindi niya ito maaabot dahil nasa kanang bahagi siya. Kasunod nga noon ay ang pagdunk ni Chua na ikinatayo ng mga manonood. Sa paglapag nga rin ni Chua ay doon na rin kumawala ang malakas na chant para sa kanya ng mga taga Cebu. Ito ang isang bagay na gusto ko kay Steve. Siya pa rin ang game changer namin. Sabi nga ni Coach Melendres sa sarili nang makita ang play na iyon ng kanyang ace player. 67-51 ang naging score matapos iyon at makikita nga si Ricky na napakuyom na lang dahil sa ginawang iyon ni Steve Chua. Ang galing. Mahina pa nga niyang winika at makikita nga ang tila wala lang na paglampas ni Chua sa kanyang mga kakampi na sina Maki, Baron at Ray. Focus lang sa game, sa strat. Sigaw na nga lang ni Coach Isaiah para hindi madistract ang kanyang mga players sa magandang highlight play na iyon ni Chua. Ipinasa na nga ni Magbuo ang bola kay Maki at sa pagharap niya ay nagulat na lang siya nang lumitaw si Chua sa kanyang harapan. Inagaw nga nito ang bola mula sa kanya at pagkatapos ay mabilis itong lumayo. Sa paglapit nga ni Maki rito ay bigla namang ibinato ni Chua ang bola sa basket nila. Doon na nga rin makikita si Wanabia na nakangisi na tumalon sa ere. Sinambot nito ang bola sa ere at pagkatapos ay kinumpleto niya ang alley-oop pass na ginawa ni Chua. Sa paglapag nga ni Wanabia ay napatakbo pa ito kay Chua at doon na nga sila nag-aapiran na nagbigay ng lalong mas malakas na cheer mula sa kanilang mga supporters. Kakaunti lang ang Cebu crowd sa venue pero ramdam na ramdam ng team nila ang mainit nilang suporta. 69-51 nga naging score at si Coach Isaiah nga ay napatawag na naman ng timeout upang pigilan ng apoy na unti-unting ginagawa ng ace player ng kalaban na si Steve Chua. Bumalik tuloy ang team ng Cebu sa bench nila na may mataas na kumpiyansa at tuwa kay Chua na ginulo pa nila ang buhok. Hindi naman ito pinansin ni Chua na sa pag-upo ay agad na inabutan ng mga kasamahan niya ng tubig. Good job! Ayos Steve ang ginawa mo. Napigilan mo ang binubuong momentum ng kalaban. Sabi na nga lang ni Coach Melendres na nakahinga ng maluwag dahil akala niya ay maganda na ang ipapakita ng Kalapan kaso nandito pa nga pala si Magician sa team nila. Si Coach Isaiah naman ay napakuyom na lang sa ginawa ni Chua sa kanila sa loob ng 2 possession. Si Maki nga ay pinilit na lang na kumalma dahil pagkakamali na naman daw niya ang dahilan kung bakit nakapuntos ang kalaban. Pabigla-bigla raw si Chua at mas mabilis daw ang reaksyon nito kung ikukumpara sa kanya. Relax lang kayo. Sabi nga ni Coach Isaiah na napatingin na rin sa kanyang ibang players. 3 minuto na raw ang lumipas at sapat na raw siguro ang oras na iyon para pabalikin na sa game sina Ricky at Carlo. Magpahinga na kayo Marky at Baron. Ipapasok ko na sina Ricky at Carlo. Sabi pa nga ni Coach Isaiah na napatingin na kay Ricky ng mga oras na iyon. Ito ang kailangan mong gawin sa pagpasok mo Ricky sa laro. Sirain mo ang laro ni Steve Chua. Ikaw lang ang makakagawa noon. Siya ang dapat nating mapigilan simula't simula pa lang ng laban. Winika nga ni Isaiah at mabilis namang tumango si Ricky. Ito rin ang kanyang naiisip para sila ay manalo. Ang masira ang laro ni Magician at napahinga pa siya ng malalim nang dahil doon. Nakaramdam nga si Mendez ng excitement dahil sa oras na hindi niya magawa ang bagay na iyon, matatalo sila. Ang tanong na lang ay kung paano niya iyon gagawin sa ace player ng Cebu. Sumilbato na nga ang referee at nang makita ni Coach Melendres ang lineup ng Kalapan ay agad siyang napatingin sa kanya mga players. Sirain ninyo ang laro ni Mendez at tambakan ng Kalapan City hanggang sa mawala na sila ng pag-asang ipanalo ang game. Sambit naman ni Coach Melendres
At malakas na oo naman ang tugon ng kanyang mga players. Si Steve Chua nga ay tumayo na rin at makikita sa mga mata nito ang kaseryosohan. Sa pagtapak nga ng kanyang sapato sa loob ng court ay makikita na nga lang ang marahang pagkuyom ng kanyang kamao. Sa mga gustong bumili ng advanced chapters, mag-PM lang kayo sa makikita ninyo sa screen. 10 pesos per chapter at minimum of 5 chapters ang pwede ninyong bilhin.